I-share mo ang iyong kwentong pag-ibig with DJ Ferns. Magandang araw mga tagapakinig. Meron na naman tayong letter sender na mula sa Leyte. Atin pong pakinggan ang kanyang inspiring na kwento. DJ Ferns, nagpadala ako ng letter sa iyong programa para i-share ang aking kwentong pag-ibig. Nawa ito'y kapulutan ng aral ng mga tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jane. DJ Ferns, kasalukuyan ako'y 25 taong gulang na. Nagka-boyfriend ako, 19 na taong gulang. Noon wala talaga sa isip ko ang pakikipagrelasyon kasi natatakot ako dahil na-trauma ako sa pagiging lasinggero ng tatay ko. Feeling ko kasi sa sitwasyon ni mama noon, ganun din ang sasapitin ko. Kahihiyan at pananakit ang naranasan ng nanay ko sa tatay ko. At dahil na rin sa kahirapan ng buhay, hindi ko na inisip na magka-jowa o magkapamilya. Kasi ayaw kong pag nagkataon, kawawa ang mga magiging anak ko. Ganun ako mag-overthink that time, DJ. At DJ high school graduate nga lang pala ako. Kaya alam ko, limitado ang opportunity sa akin. Kaya minabuti ko na lang na mangamuhan bilang kasambahay sa Manila. Ganun lang din kasi mostly ang opportunity na dumadating sa aming lugar sa mga kababaihan na hindi nakapagtapos o nakatungtong ng kolehiyo. At nung nasa Manila na ako, DJ, hindi pa ako aware noon sa social media. Kasi tubong probinsya, wala pa akong Android phone. Kaya nung sumahod ako, yan talagang una kong binili. At ito na, nung nagka-cellphone at uso ng Facebook, Messenger, natuto akong makipag-chat kung kani-kanino. Wala nang mali siya. So, laro-laro lang, chat-chat lang. Hanggang sa may nakachat ako na kuya pala ng ka-churchmate ko sa probinsya. Nagsimula sa hi and hello hanggang sa lumalim ang komunikasyon namin sa isa't isa. Hanggang sa nagkagustuhan na kami. At 1 month, sinagot ko na siya. Malaki nga pala ang agwat ng aming edad, DJ. 12 years. Hindi halata na mahilig ako sa may edad, no? 19 ako, 31 siya. Ang point ko kasi, age doesn't matter as long as kaya niya akong buhayin o panindigan. Itago na lang po natin siya sa pangalang Dave. Naka 4 months na kami, DJ, bago pa kami magkita personally. Kasi ako nasa Manila, siya nasa Batangas. Nung nagkita kami, nagbanding, kumain, namasyal, ang saya lang ng araw na yon. Walang kaproblema. Hanggang sa napatitig ako sa kanya at inisip ko na siya na. Siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Kasi bukod sa mabait, mukha siyang maalaga at higit sa lahat, wala siyang bisyo. Pero ito na, DJ, yung shocking moment na di inaasahan. 1 year na kami at saktong birthday niya, nag-meet ulit kami sa inuupahan niya. Pagdating ko, nagkakasiyahan na sila ng mga kaibigan niya, nagiinuman. At hindi na rin niya naiiwasan na mag-shot kasi pakikisama sa mga kaibigan niya. Hanggang sa hindi na niya alam, nalasing na siya. At nung time na yun, doon na ako natulog. Binantayan ko siya. At hindi ko na-expect nung time na yun, bigla siyang umimik na, Jane, pwede ba tayong DJ, nakakatawa man isipin pero wala talagang experience. Kasi ako ay NBSB. Walang kamuwang-muwang sa mga ganyang bagay. Takot na takot ako kasi hindi ko alam, DJ, ang gagawin ko kasi wala talaga akong experience sa ganun. Pero kahit kabadong-kabado ako, DJ, ginawa ko pa rin yun kasi sabi niya, yun daw ang nagpapahaba ng relasyon. Ako naman tong si Marupok. Hindi na nagpapilit kasi birthday niya. Ayaw kong masira yung araw niya. Kahit kabadong-kabado ako. At yun na, DJ. May nangyari na sa amin ng time na yun. At takot na takot ako that time na magbunga at malaman din ng parents ko na may karelasyon na ako. Hindi pa kasi alam ng mga magulang ko dahil sobrang strict sila sa akin. At sa di inaasahan, DJ, nagbunga nga ang aming ginawa.
Hindi ko na alam ang gagawin ko nung time na yun. Pero sabi niya, andyan na yan. Kaya nating panindigan yan. Pero sa kasamaang pala, DJ, nakunan ako 4 months na sana yung dinadala ko. Hindi pa yun alam ng parents ko kasi tinago namin yung ni Dave sa sobrang takot. Pero simula nung nangyari yung DJ, nung nawala yung baby namin, bigla na lang nagbago si Dave. Hindi na niya ako tinetext o tinatawagan kasi that time, di rin alam ng amo ko yung sitwasyon ko. Nagtatrabaho pa rin ako sa kanila. At ilang araw, linggo, hanggang sa ilang buwan, hindi na siya nagparamdam. Iyak ako ng iyak kasi bakit ganun? Akala ko okay siya. Akala ko siya na. Wala pala siyang paninindigan. Ganun ba talaga ang mga lalaki pag nakuhanan nila ang babae sa gusto nila? Ganun na lang kadali nilang iwan sa ere. Nung time na yun, sobrang na-stress ako kaya umalis na ako sa trabaho ko at nakiusap ako sa ate ko na doon muna ako sa kanila. Ang ate ko pala ay nasa Bulacan. Pumayag naman si ate at para may mag-alaga din daw sa anak niya. Tumagal ako kay na ate at sa di inaasahang may nanligaw sa akin. Ang edad niya pala DJ is 45 years old. Halos kalahati ng edad ko. Itago na lang po natin siya sa pangalang Lito. Sinagot ko siya kasi nabaitan ako. Hiwalay nga pala siya sa asawa. May 2 anak. Pero okay lang sa akin yun. Kasi okay naman yung family niya at tanggap naman kami. Pero ito na ulit DJ ang hindi ko inaasahan. Yung time na meron yung nangyari sa amin, akala ko okay siya. Akala ko paninindigan niya ako. Pero niwala siyang paninindigan. Di na niya na rin ako dinadalaw doon sa bahay ng ate ko at wala na ring paramdam. Lugmok na lugmok ako DJ kasi feeling ko parang nagiging paraosan na lang ako. Sumasagi sa isip ko na bakit ganun? Ano bang mali sa akin? Dahil ba sa sobrang bilis ako magtiwala sa tao? Simula ng DJ, hindi na ako nagjowa kasi grabe yung trauma na naranasan ko sa 2 kong nakarelasyon. Ngayon DJ, sa kagustuhan kong maayos ang sarili ko, sumama ako sa nag-invite sa akin sa church, sa Born Again. At doon ko binuhos ang oras ko hanggang sa naging leader na ako ng simbahan. Alam ko na hindi mawawala sa isip ko ang mapait kong karanasan. Pero naniniwala ako na may ibibigay ang Lord na taong tatanggap sa akin ng buo, naging masama man ang karanasan ko. Ang mapapayo ko lang DJ Fern sa mga tagapakinig, lalo na sa mga kabataan na huwag magpadalos-dalos sa buhay, lalo na sa larangan ng pakikipagrelasyon. Kilalanin muna ng lubos ang tao at ipagdasal sa Diyos na siya ang maging sentro ng ating mga desisyon sa buhay. Hanggang dito na lang DJ Ferns. Salamat at sana magbigay ito ng aral sa mga tagapakinig. Tunay nga na iba't iba ang ating pinagdadaanan pagdating sa pag-ibig. May okay, may hindi, may worst. Pero kay Jane, ang advice ko lang, magpatuloy ka sa buhay at alam kong kaya mo yan. Lahat naman ng mapait na karanasan ay kayang ituwid at itama. Tama yan. Alam kong may darating sa'yo na tamang tao na tatanggapin ka ng buo anuman ang naging sitwasyon mo. Salamat sa iyong kwento Jane at hanggang sa mga susunod na kwentong pag-ibig, huwag bibitaw mga tagapakinig.